Hello guys, kumusta? Hopefully naka-recover na kayo sa new Starlink service plan pricing. I-correct ko lang po pala yung na-discuss ko sa previous content related sa 12% VAT on digital services in the Philippines. Masakit kasi sa bulsa, yung ibang apps kasi na ginagamit ko sa work affected. Dagdag cost tuloy and bawas naman sa budget ko. Hay buhay, sana lang talaga mapunta sa good project ng bansa. Upon researching kasi, not directly related ang pag-approve at implement nito sa pang-increase ng Starlink monthly service plan. Na timing kasi sa pag-implement nito. Sorry, medyo nag-quick research lang po ako, then quick edit and upload na. This time nag-research na ako. Thanks po sa nag-call out and for understanding po. Siguro ang tanong nyo, ano ba ang possible reason bakit nagtaas ng price si Starlink ng service plans? Specifically, residential plan from 2,700 to 3,800 pesos real quick. It is increased by 1,100 pesos or around 40% up. Ganun din sa Roam from 4,100 to 5,700 pesos. Up by 40% din. 'Di ba ang sakit sa bulsa? Actually, nag-ask na ako ng reason sa Starlink support. Tinanong ko, bakit may suddenly increase sa monthly service plan? Ito yung nasubmit ko na ticket. Di naman sinagot directly ang tanong ko. Naka-auto reply ata ito. Sinabi lang dito na may service credit daw akong matatanggap. Pagtingin ko, 3,200 ang credits ko. Aba, ayos din. 600 pesos na lang babayaran ko next bill. Then, in case naman daw na gusto kong mag-cancel service, pumunta lang sa subscription page. Ako naman, wala pa akong plan mag-return at mag-request ng refund. In case gusto nyo i-return, nagawan ko na siya ng guide sa previous video ko. Ito yung thumbnail, yung link po nasa description na din. Nga pala guys, huwag niyong kalimutang i-like yung ating video at mag-subscribe din. Salamat. Discuss na natin if ano ang mga possible reason bakit nagtaas ng price si Starlink. Tara simulan na natin. 1. No direct competitor with much cheaper price with same services. Kung alam nyo ang price ng satellite internet dati, na-discuss ko siya sa dating video ko. For sure magugulat kayo. Ito yung short clip para may idea kayo. Ito, nag-i-start naman yung pricing niya sa 5,940 pesos, which is 3 Mbps lang ang download and upload. Another is itong Satnet. Yung pricing naman nila is pares lang din dun sa nauna. Parang under sila nung Kasipik na company. Ito naman may limit din 30 gig. So, 4,333. Ito yung residential niya 7,125. Ito naman yung Big Sky 2.0. So, mas mahal siya. 6,000 yung starting niya. Din ang baba lang din ang upload and download. Itong isa naman is, ang pangalan niya is Parasat. Mas mababa ang monthly plan niya compared dun sa mga nauna natin. At may kasama na rin siyang cable. Nag-start siya sa 1,299. Ito guys yung mga plan nila. More on sila cable. Madami pa akong comparison sa previous video ko. In case gusto nyo panoorin ito yung thumbnail, added na din yung link sa description. Dahil sa sobrang taas ng price ng ibang satellite internet provider, nakita itong opportunity ni Starlink. Kaya papasok siya sa 2. Marketing strategy to get more subscribers. Syempre, if mas mababa ang price nila, lilipat ang mga customer lalo na at quality lang din ang services ni Starlink. Mabilis na ang speed, umaabot sa 100 to 200 Mbps. Tapos wala pang lock-in period. Tapos portable pa siya. Meaning pwede mo madala kahit saan yung Starlink hardware mo. Hindi siya naka-fixed installation. Ang isang maganda pa dati, may internet ka agad pagka-deliver ng Starlink. Tapos pwede pa ma-delay ang payment ng monthly service plan. Kaya, madaming bumili ng Starlink, pang personal use at negosyo. Check natin sa ibang bansa if magkano. 3. Possible, worldwide price updates siya. Late implementation lang sa Pinas. See monthly service plan and hardware cost with other country. Ito yung current data ko as of June 2025. Start tayo syempre sa Philippines. Residential monthly cost. 3,800 pesos or 65 USD na previously. 2,700 or 47 USD. Gen 3 hardware cost. 28,000 pesos or 480 USD
Pagkasama ang shipping nasa 29,320. Next, United States. Residential monthly cost. 120 USD na from 90 USD. Gen 3 hardware cost. 349 USD na ngayon possible may sale. From 4989 USD. Next, Canada. Residential monthly cost. 102 USD. No changes pa. Gen 3 hardware cost. 435 USD. Next, Japan. Residential monthly cost. 42 USD pa din. No changes. Gen 3 hardware cost. 233 USD. Next, Zimbabwe. Residential monthly cost. 50 USD pa din. No changes. Gen 3 hardware cost. 350 USD. Base sa data na nakolek ko. Yung ibang country kaka-implement or kaka-available lang ng Starlink sa country nila. Kaya wala pang changes sa monthly service plan ng ibang country. Sa United States and Pinas pa lang ang alam ko na nagkaroon ng changes. Eventually tingin ko magtaas din sila ng monthly service costs once dumami na ang subscribers sa mga country na kaka-available lang ng Starlink internet. Next natin, 4. Operation cost, di na masustain. Dahil dun sa mga recent news related sa Starlink satellites. Gaya nito, at ito pa. Kaya lalong nababawasan yung number ng satellites na active sa outer space. Isa yan sa reason kung bakit nagkaroon ng congestion charge or surcharge. Kasi dumami ang users pero patuloy na nababawasan yung Starlink satellites. Tapos lately din tulad ng dati ang speed ni Starlink. Hindi na siya stable dahil sa mga issue na ito. 5. Starlink need additional funds for deploying more Starlink satellites. Para may idea kayo kung magkano ang cost. The cost to build a Starlink satellite varies depending on the generation and specifications, but it's estimated to be in the range of 800,000 USD to 1.2 million USD per satellite. 6. Inflation. Possible cost din ang inflation dahil yung price ng materials na ginagamit sa pag-build ng Starlink satellites at hardware, mas mahal na ng price ngayon compare 1 or 2 years ago. In simple explanation, yung piso mo dati 2 candy yon. Ngayon, tig-piso na ang isang candy. And last, dahil private company ang Starlink, stakeholder plan and decision, yung pag-increase ng monthly service plan. Ayun guys, yung mga na-research ko. Sana mas clear na sa inyo bakit tumaas ng monthly ni Starlink. Try mo itong product ko na Rabbit Wi-Fi. Extra income din ito para pandagdag mo monthly billing mo. What is Rabbit Wi-Fi? Rabbit Wi-Fi is a hotspot voucher management app. Gamit ang Rabbit Wi-Fi, pwede ka maka-generate at magbenta ng vouchers. You can generate vouchers with the corresponding price and duration or usage limit. Ideal setup for seafarers who want to leverage and earn from their internet. Best for resorts, to provide secure and uninterrupted internet connections for the guests. Good for any business like restaurants, coffee shops, sari-sari stores, and other establishments that want to provide internet to their clients. Rabbit Wi-Fi supports any internet service provider like Starlink, PLDT, Globe, and SIM-based modem. Message lang po para ma-process na natin agad ang order nyo. If may existing TP-Link o MADA EAP, pwede ko po yan i-config para maging compatible sa Rabbit Wi-Fi. Ayun guys, let's turn your Wi-Fi into income. Sell vouchers and earn from your hotspot today. Message lang sa FB Messenger ko if interested ka. If may nakalimutan ako, comment nyo lang para alam din ng mga ka-Starlink natin. Comment ka din if may question ka. Thanks for watching guys. Thank you guys for watching. Don't forget to subscribe, like, comment, and share. See you on my next video.